Sa susunod na presidente, sila na naman yung mga nandyan sa kalsada, di ba? Pag inambush interview, tinanong mo bakit siya nandun, wala siyang maisagot. Wala naman talagang problema sa mga pagrarally na yan, di ba mga social? Kasi ginagawa naman nila ng tama, lalo na kung ito'y sa mapayapang paraan at naihahayag mo naman yung tamang pinaglalaban mo, di ba? Walang problema dyan kahit nga ang Pangulo, sinabi nga ng Pangulo na kung hindi lang siya presidente, di ba, sa issue ng corruption. Abay, kasama rin sana siya doon. Talagang kung hindi lang siya presidente, nandun din siya magrarally para lang habulin yung mga dapat managot sa mga korupsyon na nangyayari, di ba? Kaso ang problema kasi, di ba, sa mga nagrarally, di ba, meron diyan yung tinatawag na bobo, di ba? Yung mga bobo na nagrarally, mga ralistang bobo, yan mga unang-una yan. Sila yung mga, alam mo yung mga ginagamit nung mga umiepal, yung mga sumasawsaw sa issue ng bayan para sa kanilang pansariling interes, di ba? So ang gusto ng mga to ay magkagulo. So, yung mga nagraraling bobo na yan, sila yung mga gumagawa ng mga kaguluhan, sila yung ang gusto yung sa marahas na paraan. Yung tipong alam mo yun, gusto talaga nila yung magkagulo ng magkagulo. Diba? Ayun yung ano nila, hindi nila alam. Kaya ako tinatawag ng mga bobo tong mga to, hindi nila alam. Nagagamit na pala sila para lamang sa mga pansariling interest ng mga malalaking buhaya, diba? Yung mga malalaking tao, 'di ba, na gusto lang umepal, gusto lang din kumbaga may sariling agenda sa gobyerno natin, 'di ba? So ginagamit nila ngayon yung mga bobong ito na hindi alam, hindi nag-iisip, 'di ba? So 'yan yung unang-unang klase ng bobong realista. Meron naman yung bobo 1, ito naman yung bobo 2. Ito yung tinatawag nilang mga realistang 150, 'di ba? Ito yung WAMPIPTI. So, sila yung mga rallyistang 150. Ibig sabihin, ito yung mga nagrarally na hindi alam ang kanilang pinaglalaban, bastang importante, tumayo lang sila doon, manggulo lang sila doon. Diba? Yun lang yung role nila, yun lang yung kailangan nilang gawin. Diba? Ito yung mga, nung nakarang administrasyon, sila yung nagrarally, ang sabi, palitan daw yung presidente, pabagsakin daw yung gobyerno, pabagsakin daw yung administrasyon. Nung nagpalit naman yung administrasyon, bago na yung presidente, sila na naman yung nandun na sumisigaw, di ba, na pabagsakin. Talagang, di ba, mga rallyistang bobo to, itong mga to, di ba? Yung boboan, sila na yung mga nagagamit, di ba? Kasi nga, akala mo, kumbagay, talagang ipinaglalaban nila, akala nila tama, di ba? So, sabihin na natin, tama yung pinaglalaban nila, pero sa marahas na paraan ang gusto ngay magkagulo, gusto yung destabilisasyon, yun ang gusto nilang mangyari. So, etong mga bobo to na to, mga rallyistang 150, ganyan. Tingnan mo sa susunod na presidente, sila na naman yung mga nandyan sa kalsada, di ba? Pag inambush interview, tinanong mo bakit siya nandun, wala siyang maisagot. Yung ang halimbawa, tatanungin mo, anong pinaglalaban, ano po ipinaglalaban nyo, bakit kayo nandito, sasagutin ka nun, di ba? Papagsakin ang administrasyon, pababain ang presidente, ganun lang yung walang ibang alam, di ba? Yung iba nga hindi nga nila alam, minsan nga may in-interview, hindi alam bakit siya nandun, napasama lang. Ay nako, kaya yung mga yan, mas karamihan dyan, yung sasabihin pa nila na, halimbawa, may narinig ako sa isang probinsya, sabi nila buong probinsya daw nila nandun, samantalang ni wala pang 5% ng kabuuang bilang ng mga tao ay nandun, mga bobo talaga. Anyway, basta sa lahat ng mga nagrarally dyan ng matiwasay, pinaglalaban ng tama yung kanilang yung mga hinain ng ating gobyerno, na hinain ng ating mga kababayan, yung tayo na mga maliliit lang, yung mga hinain natin, mga nandyan ay pinaglalaban nila ng sa tamang paraan, sa mahusay na paraan, mapayapa na pagrarally. Abay, saludo po ako sa inyo, diba? Except lang sa Bobo 1 at Bobo 2.